Brother Marabin. Tayo po'y dumalangin, mga minamahal. Opo, dakilang Diyos. Mangbanal sa pangalan ni Jesus. Mahal po Panginoon. Sa umagang ito, lubos kami nagpupuri. Nagpapasalamat sa dakilang biyaya mo sa amin. Mula kagabi hanggang sa mga oras na ito, nakasama ka namin sa iyong matamis na presensya, sa iyong biyaya, mahal po Panginoon, sa mga buhay na patutuo, sa mga makalangit na uwitin na inawit sa iyong paanan. Maraming salamat diyan ng Diyos sa pagkakaloob na ikapotandog upang magampanan namin ang mga tungkuling spiritual namin sa iyo. Maraming salamat na ibinabalik mo sa amin na milyong bilyon beses na pagpapala, mahal po Panginoon. Narito kami upang pakinggan muli ang iyong salita, mahal po Panginoon. Nasagyan ng akin, wala akong magagawa, O Diyos. Patawarin mo ako kung sumuman ako ng sumpungan, mahal po Panginoon. Sa aking mga naging kasalanan sa iyong paanan, linisin mo aking puso, ihatid mo sa amin ang iyong salita, maging daluyan nawa ng pagpapalang spiritual. Sa umagang ito, mahal po Panginoon, kausapin mo ang bawat isa sa amin, maging sa aming mga televiewer. Sa pangalan ni Jesus, I bind the power of darkness. I'm a living dogs, kasod in the mighty name of Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Lahat magsabing praise the Lord. Amen. Unang-una ako'y nagbibigay ng mataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo po lamang. Pangalawa, doble paggalang at respeto sa tao ng Diyos, sa ating beloved Honorable Pastor Evangelist Willie Estrada Almeida, the time prophet of living God. Amen. Praise the Lord. At di natin malilimutan mga ginitoang turo at aral na iniwan sa atin na ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. Amen. Ating beloved Mama Dear. Now in heaven, magandang maga po maging sa kanilang mga beloved children, sa ating beloved Almeida children, sa kanilang mga apo manugang. Amen. Magandang umaga po sa inyo dyan, dito sa Rosario, Batangas, maging sa ating beloved co-preacher, sa kanyang pamilya, sa ating kamanggagawa sa Diyos, sa ating mga instrumentalists, sa ating mga kabatiran, maging sa ating mga televiewer, at sa aking buong pamilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Amen? Amen? Praise the Lord. Tayo po yung mga minamahal, mag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya kailangan nating ihanda ang ating sarili, ating puso. Amen? Para maunawaan natin kung ano ang nais ng Diyos sa ating buhay. Amen? Ang ating pag-aaralan ay pagkahirang ng Diyos sa ating lahat ito. Many are called but few are chosen. Ngayon, mga minamahal, tignan natin kung saan tayo nakatayo sa ating pananampalataya. Madaming tinawag ang mahal na Panginoon. Amen? Amen? Sa ating banal na gawain. Pinagaling ang mga karamdaman, nakakita ng mga himala. Amen? Sila yung mga tinawag ng Diyos. Amen? Yung mga taong yun on the spot, pag may krusada, pag may anniversary, pinagagaling ng Diyos, pinalalakad. Amen? Yung bulag, pinadidilan. Yung mga may karamdaman, pinagagaling. Yung may ketong, nililinis. Amen? Ngunit, mga minamahal, ang matira sa mga tinawag, ikaw at ako ang pinili ng Diyos. Nasaan yung mga tinawag na yun? Nakita niyong gumaling dyan na lumakad? Marami. Pero hindi na natili. Amen? Amen? Sino na natili? Ikaw at ako. Ikaw dyan. Ang purpose ng mahal na Panginoon sa atin, para makita ng mga tao yung kalulahatian ng Diyos sa atin.
Amen? Sa buhay mo. Amen? Kaya dumadalo ka ng dumadalo para magbago ka. Amen? Kasi maraming mananampalataya nandito na sa pananampalataya. Totoong pananampalataya. Sasamba, uuwi, pagdating sa bahay, negative naman yung ginagawa sa paningin ng Diyos. Alam niyo mga minamahal, pag sumasamba sa Diyos, kinakailangan tapat ang puso. Amen? Hindi matigas ang puso. Tayo po ay subunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Tayo ba'y sumusunod? Magsabi, praise the Lord. Kaunti yata. O tulog na. Ikaw ba'y pinangangatawanan mo yung pagiging anak ng Diyos? Pag nasa labas ka ng bahay mo, pag wala ka sa chapel, iniiwasan mo ba ang mga bisyo? Nakarumal-dumal sa paningin ng Diyos? Oo, nandun ka pa rin. Isipin mo kung saan ka nakatayo. Nasabi na ba sa iyo ng ibang mga kaibigan mo na ikaw ay binago ng Diyos? Nakita ba nila yung ilaw na yon? Amen? Kaya bilang anak ng Diyos, hinirang ka na ng Diyos eh. Dapat lumayo ka na doon sa mga bagay na dati mong ginagawa. Amen? Amen? Tignan niyo itong 1 Samuel, chapter 12, verse 24. Pakibasa po. Dito po tayo sa unang sulat ni Samuel, Kapitulo 12, talatang 24. Matakot lamang kayo sa Panginoon at maglingkod kayo sa Kaniya sa katotohanan ng inyong buong puso. Dili-dilihin nga ninyo kung gaanong dakilang mga bagay ang Kaniyang ginawa sa inyo. Tingnan niyo. Matakot ka sa Diyos. Amen? Tanungin mo yung sarili mo kung may takot ka sa Diyos. Ang may takot sa Diyos, umiiwas gumawa ng kasalanan. Amen? Pero pag wala kang takot sa Diyos, kahit nandito ka sa bahay ng sambahan, gagawin mo pa rin ang kasalanan. Amen? Wala kang takot sa Diyos yan. Kaya pag may takot ka sa Diyos, ayaw mo ng kasalanan, galit ka sa kasalanan. Amen? Ano yung kasalanan? Yung gawa ng laman. Yung ating mga pinagmulan ng na. Ayaw mo na nun. Yan, sabi niya, matakot lamang kayo sa Panginoon at maglingkod kayo sa Kanya sa katotohanan ng inyong buong puso. Tingnan mo? Bakit sinasabi ng Prophet Samuel ito? Kasi matigas ang ulo ng tao. Ayaw sumunod. Mamaya maintindihan natin kung gaano katigas ang ulo natin. Dili-dilihin nga ninyo kung gaano dakilang mga bagay ang kanyang ginawa sa inyo. Timo? Dili-dilihin mo raw kung ano yung mga ginawang mabuting bagay ng Diyos sa atin. Amen? Kaya bilang mga anak ng Diyos, mga minamahal, alamin mo talaga kung tama ang iyong lakad. Amen? Meron nagpapakainit, meron naman lumalamig. Ewa, yung dating malamig, ngayon nagpapakainit, yung dating mainit, lumalamig. Bakit? Mahirap yun. Pag naging maligamgam ka, isusuka ng Diyos. Susuka ka ng Diyos. Tignan mo ha. Kayo'y isang laing hirang. Tayo. Amen? Isang makaharing pagkasaserdote. Tignan mo ha. Isang makaharing pagkasaserdote. Pare. Bansang banal. Bayang pag-aari sarili ng Diyos. Ikaw at ako. Amen? Ngayon, pag ginagawa mo pa yung bagay na kasalanan sa paningin ng Diyos, masasabi mo bang ikaw ay hinirang ng Diyos?
Nasasabi mo sarili mo? Kausapin mo yung sarili mo. O sinasayang mo yung kaligtasan ibinigay sa iyo ng Diyos? Hindi na kasi pwedeng sabihin yung kahinaan ko to. Hindi. Yung kasalanan, hindi kahinaan yun. Amen? Ang kahinaan yung minsan lang mangyari, pero hindi kasalanan. Yung kasalanan na ginagawa, yung binalikan, yung dating bisyo, hindi kahinaan yun. Yun ay gawa ni Satanas. Ibig sabihin hanggang ngayon, hindi ka pa binabago ng Diyos o hindi ka pa nababago dahil hindi ka naglilingkod ng tapat sa Diyos. Amen? Kaya nga, ang purpose ng tawag sa atin ng mahal na Panginoon, upang iyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Yun ang purpose. Paano mo ngayon maipapahayag? Kung makita ka ng barkada mo, nandun ka pa rin sa bisyo mo. Amen? Nandun ka sa masamang ugali mo. Nandun ka, alam niyo, may patotoo ko sa inyo. Ito nangyari sa akin talaga. Doon sa dako ng Bulinaw, Pangasinan. Merong hinipuro na kabatiran. Kasi mahayo kami. Nagbibuild kami ng church. Iniipon ng mahal ang Panginoon yung kanyang mga anak. Ngayon, may tinawag mayaman. Sabi, naghahanap kami ng chapel din. Nalaman niya, may sakit na siya. Dying na siya. Sabi niya, gamitin niyo ang aking lupa doon. Puntahan niyo. Survey niyo. Sinorvey namin. Sabungan. Sabungan yun. Doon kami nagawain. Yung kantin, gawain. Paglinggo, nandun yung magsasabong. Oo. Ang katotohanan, yung manok ayaw magsabong pag may nagpupuring anak ng Diyos. Di ba? Gaano kakapangyarihan yung ating Diyos na pinaglilingkuran. Diba? Ngayon doon pala sa arena, no, yun, punong-puno ng demonyo. Punong-puno ng demonyo, hindi mo makikita. Ang makakakita nito, yung mga may third eye, yung nakakita, yung nakasaksi. Alam niyo kung bakit ko sinasabi sa inyo? Kasi patutuo niya ito sa akin. Minsan, overnight prayer, ako'y gumagawa ng, kasi tahimik doon eh. Gumawa ako ng preaching, doon ako nagpunta. Dahil maaga pa naman, mga alas 6. Simula ng overnight natin, mga alas 9, alas 8, gano'n. Nakatulog ako ron. Alam mo, yun na nagsabi, yung kapatiran natin. Kilala nyo yan? Sister yon, choir. Taga Candelaria. Hinanap kita, Kuya Boy, hindi kita makita. Nakita kita sa loob ng sabungan. Sabi niya gano'n sa akin. Sabi ko, ano nangyari? Aba, nakabalot ng, may nakabalot sa yung liwanag na gano'n. Tapos may tumatakbong kabayo, malaki. Jumajump sa'yo, nilalagpasan kanya. Tapos ang dami mga demonyo nagsasabong gabi. Pero ikay tulog na tulog. Sabi sa akin niya. Kaya gumising ka na at ikaw ay magbe-preach, sabi nga, nakatulog na ako sa paggagawa. Eh, tandaan niyo mga minamahal. Once na hinango na tayo ng Diyos sa kasalanan, wag na natin babalikan yan. Amen? Lahat ng kasalanan, wag mo nang babalikan. Bakit? Mas maraming demonyo wag makikipagbuno sa iyo para ibagsak ka niya. Ang ating trabaho, pakibasa po, 1 Peter chapter 2, verse 9. Dito po sa unang sulat ni Pedro, Kapitulo 2, talata 9, datapwat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Ima!
pagpalain ng ating dakilang Diyos ang kanyang salita. Ang purpose, upang iyong ihayag ang mga karangalan niyang tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Yun ang purpose sa atin. Amen? Amen? Hindi ang purpose sa ating gumawa ng kasalanan. Hindi purpose ng Diyos yan. Si Satanas ang gumagawa niyan para magkasala ka na magkasala. Gusto mo bang mawala sa kamay ng Diyos? Amen? Kaya bigyan nating halaga yung pagkatawag ng Diyos. Yung pagkahirang niya sa iyo. Amen? Huwag niyong ibaliwala ito. Baka isang araw, paluin kayo ng Diyos. Nakakatakot. Buti kung pagpalo, makakapag-confess ka kagad. Ay kung hindi, ay kung wala na, ay di bound to hell ka. Pagka nasumpungan ka sa kasalanan mong ginagawa. Di ba? At magsabi, praise the Lord. Ano yung goal natin? Amen? To win the lost soul. Ikaw, may barkada ka. May kakilala ka, may friends ka na hindi pa ligtas. Pag ligtas na tayo, magpakabuti tayo sa mahal na Panginoon. Sundin natin yung kalooban ng Diyos. Doon pa lang sa ginagawa mong yun, wala kang bisyo. Amen? Pag nakita ka ng barkada mo, sabihin sa'yo ng barkada mo, binago na ng kanyang Diyos yan. Kaya ayaw na magbisyo. Mapuri mo ang Diyos. Maluwalhati sa iyo ang Diyos. Amen? Yun ang dapat mangyari para walang trouble sa buong sambayanan. Amen? Para walang mapuprobok. Pare-pares kayong patungong langit. Amen? Para maging tunay kang ang saserdote ng Diyos. Bansang banal. Para makabilang ka talaga dyan. Kaya nga hindi porke nandito na sa katotohanan, maliligtas ka. Pag hindi mo pinagtrabaho ang kaligtasan mo, hindi ka maliligtas kahit nandito ka na. Amen? Kasi once na ikaw ay nasa buong katotohanan, lalo kang didikdikin. Agawin ka ni Satanas para mawala ka sa kamay ng Diyos. Kaya sa Biblia, it's a fearful thing. Fall in the hands of the living God. Kahindik-hindik na bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos. Paano kung mahulog ka? Wala na umalalay sa'yo, nanghina ka na, lupay-pay ka na. Kaya wag natin sayangin yung pagsamba. Pag-overnight, pag-midweek service, Sunday service, wag. Bakit? Habang dumadalo ka lagi, 3 times a week, dumadalo ka, ibig sabihin lumalakas ang faith mo. Amen? Huwag kang padadaig sa nararamdaman mo, sa nakikita mo. Nakala mo'y kikita ka ng maraming pagpapalang. Dalawang klase kasi yung blessing eh. May blessing kita ning. Pero magandang blessing galing sa Diyos. Amen? Maging wise tayo mga minamahal. Maging wise. Tingnan niyo yung prayer ng tao ng Diyos. At yung turo niya. Pakibasa po. 1 Samuel 12:23. Dito po sa aklat ng unang Samuel, Kapitulo 12, talatang 23. Saka saga ng akin, malayo nawa sa akin na ako'y magkasala laban sa Panginoon sa paglilikat ng panalangin dahil sa inyo, kundi ituturo ko sa inyo ang mabuti at matuwid na daan. Amen. Sino nagsalita nito? Si Samuel. Saka saga ng akin, sabi niya, malayo nawa sa akin na ako'y magkasala laban sa Panginoon. Bakit? Sa paglilikat ng panalangin dahil sa inyo, kundi tuturo ko sa inyo ang mabuti at matuwid na daan. Tingnan niyo ba, mga minamahal? Dahil sa kakakapanalangin ni Samuel, para raw sa Israelites. Tigas kasi ng ulo ng Israelites. Tigas. Nakita na nila himalado sa ano eh. Saan? Saan yun? Yun. Anong nangyari sa Red Sea? Bumuka. Amen? Naglakad sila ron. Amen? Nakita nila yung iba't ibang himala ng Diyos. Nakita rin nila yung salot na pinadala ng Diyos sa Ehipto. Di ba? Matigas ang ulo ng Israelites.
Pumanik lang si Moises doon sa bundok, gumawa na ng sariling Diyosan. Amen? Tigas. Ayaw ng Diyos yon, yung matigas na ulo. Matigas na ulo, magsabi, praise the Lord. Ay, wala naman pala eh. Amen? Amen? Totoo, walang matigas na ulo ng anak ng Diyos. Totoo yan. Kaya pag inangkin mo na yan, kinakailangan may obedience na tayo sa salita ng Diyos. Amen? Amen? Anong ginawa ng propeta? Dumadalangin lang. Ang ating beloved pastor, dumadalangin lang araw at gabi para sa atin. Nag-ayuno pa. Ikaw kaya mag-ayuno. At ikaw dumalangin, magawa mo kaya yun? Di ba? Amen? Tanging isang tao lang ang makakagawa ng ganun. Kapamaraanan na ipinagkaloob ng Diyos. Di ba yung mga propeta nung araw? Ilang beses lang sila nagpa-fasting, pinakamarami si Moises. 3 times. Nakurente ang ating beloved pastor for the glory of God. Ito yung magko-crusade tayo. Nung kalakasan ng ating beloved parents in the Lord. Fasting sila, mga ating beloved mamadir. Sasabayan ng mga pastor. Pero sa dami ng kanyang inaasikaso, magbe-break siya. Ang daming tinawag na manggagawa ng Diyos, mga prayer warrior. Makailan times na mag-aayuno. Marami. Meron naka 6 days, 80 days, babae, lalaki, 40 days, 21 days, 13 days absolute, 15 days absolute, 18 days absolute. Isipin mo yun. Normal na sa atin yung ayuno. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen. Alam kasi natin yung sikreto ng Diyos. Kaya pag dumating na yung kahinaan mo, Lord, iyak ka. Paano ba yun? Tulungan mo ako. Ayaw ko ng ganitang buhay. Ayunuhan mo, umaga, tanghali. Sa gabi, mag-break ka. Pag nakita ng Diyos, sincero ka, na sundan at ganapin ang kalooban ng Diyos. Sincero ang Diyos na babaguhin ang iyong buhay. Amen? Ayaw naman ng mala, Panginoon, mapunta tayo sa impyerno eh. Ang matigas lang talaga sa atin ang ulo, mas gustong gawin yung kasalanan kaysa yung mabuti. Amen? Praise the Lord. Tignan yung naglaban yung Israel at saka Palestine. Takot ang Israel. Takot sila eh. Sipin mo, takot ang Israel. Wala silang tagapagtanggol. Sa panahon ni Samuel, hindi nila naalala yung ginagawa ng Diyos nung una. Kalimutan nila. Amen? Hindi nila alam na yung Diyos noong iniligtas sila sa Ehipto, yung kanilang mga magulang, yun din ang Diyos nila hanggang sa mga ngayon. Pero ayaw nilang maniwala. Kaya sila'y dumalangin. Matatalo sila sa gera eh. Kaya si Samuel dumalangin, pakibasa yung prayer ng tao ng Diyos. Pero Samuel, Kapitulo 7, versikulo 10. Unang Samuel. Dito po sa unang Samuel, Kapitulo 7, talatang 10. At samantalang si Samuel ay naghahandog ng handog na susunugin, ay lumapit ang mga Pilisteo upang makipagbaka laban sa Israel. Ngunit ang Panginoon ay nagpakulog ng isang malakas na kulog ng araw na iyon sa mga Pilisteo at nilito sila at sila'y nangabuwal sa harap ng Israel. Amen. Tingnan niyo. Anong ginawa ng Diyos sa mga Israel, sa mga Palestine? Nagpakulog lang ang mahal na Panginoon. Nangabuwal sa harapan ng mga Israelites. Ganon din sa atin. Pag tayo dumalangin na sa Diyos, humingi ka na ng tulong sa Diyos para daigin mo yung bisyo, yung masamang ginagawa ni Satanas sa harapan mo, gagawa ang Diyos ng himala sa buhay mo. Diba? Ilalayo ka ng Diyos sa kapahamangan. Pagtatagumpayin ka ng Diyos sa kanyang katuwiran. Ang kulang sa atin, yung manalangin,
yung magtiwala sa Diyos. Bagkus, pinababayaan natin yung sarili natin, mahila ni taning, hilahin ni taning sa kasalanan. Huwag po ganon, mga minamahal. Huwag po natin sayangin yung 3 times a week na tayo nakakasamba. Amen? Huwag tayo padaig sa kalaban ng Diyos. Kinakailangan ma-overcome natin siya. Sa pamamagitan ng pagpupuri. Takot, kinakailangan may takot ka sa Diyos eh. Wala, sumunod ka, magkaroon ka ng takot. Pag may takot ka sa Diyos, di ka gagawa ng kasalanan. Amen? Amen. Kaya pag sinusunod natin ang kalooban ng Diyos, mga minamahal, siya ang gagawa para sa atin ng ating nais at ililigtas niya tayo sa tiyak na kapahamakan. At magsabi, praise the Lord. Tignan niyo yung 1 Samuel. Ito na yung matigas ang ulo. Unang Samuel 15, 22, 23. Pakibasa po. Dito po sa unang Samuel Kapitulo 15, talatang 22 hanggang 23. At sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain, na gaya ng pagsunod ng tinig ng Panginoon. Narito, ang pagsunod ay maigi kaysa hain, at ang pagdinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. 23, sapagkat ang paghihimagsik ay gaya ng kasalanan ng panghuhula, at ang katigasan ng ulo ay gaya ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sa mga tirap, sapagkat dahil sa inyong itinakwil ang salita ng Panginoon, ay kanya namang itatakwil ka upang huwag kang nang maging hari. Amen. Amen. At sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga nahandog na susunugin at sa mga hain na gaya sa pagsunod ng tinig ng Panginoon. Amen? Marami sumasamba sa mahal na Diyos, mga minamahal. Pero nasa maling pagsamba. Amen? Hindi natutuwa ang mahal na Panginoon dito sa paghandog ng sarili natin sa pagsamba kung nangingibabaw pa sa atin ang ating katigasan ng ulo o kasalanan. Maraming tao sumasamba sa Diyos, pero hindi sa right way ng mahal na Panginoon. Sa kanilang kagustuhan. Amen? Doon sila sumasamba sa Diyos, sa gusto nila. Tayo, nasa mahal na Panginoon na, yung kagustuhan ng Diyos ang tamang pagsamba. Amen? Pagpapanig ka pupunta ka sa bahay-sambahan, ginakala malinis ang iyong puso't kaisipan. Amen? Nagpatawad ka kung may nagkasala sa'yo o nagkasala ka man. Nagpatawad ka. Amen? Pag nakapagpatawad ka na, pwede ka nang lumapit sa altar sa Diyos dito, sa bahay-sambahan. Pwede ka nang manikluho, dumingi ng tawad. Tutugunin ng Diyos yung prayer mo. Doon ka babaguhin ng Diyos. Amen? Kasi pag hindi ka nagpapatawad, di ka baguhin ng Diyos. Hindi ka marunong magpatawad eh. Gusto mo, ikaw ay patawarin, di ka naman marunong magpatawad. Paano yun? Amen? Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya kailangan, tayo muna ang magpatawad bago tayo kumatok sa langit. Amen? Ang pagsunod ay maigi kaysa hain at ang pagdinig kaysa sa taba ng tupang lalaki. Pagsunod, napakahalaga. Saan ka susunod? Sa amin ba? Sa salita ng Diyos. Amen? Kaya, bilang mga anak ng Diyos, maging aware tayo. Ano sabi niya rin sa 23? Sapagkat ang paghihimagsik ay gaya ng kasalanan sa paghuhula. Ano yung paghihimagsik? Yung rebelde. Yung ayaw makinig ng salita ng Diyos. May sariling kanya. Amen? Ang katigasan ng ulo ay gaya ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Tingnan niyo?
Matigas na ulo, katulad daw ng pagluhod dati natin sa rebulto. Amen? Ibig sabihin, yung mga lumulod doon talaga, matigas sa ulo. Sabi ng hindi yun ang Diyos ay Espiritu, luhod pa ng luhod. Ay hindi ay, utoy, amin lang ang inaalalaya. Ganun pa ang paliwanag sa iyo. Sabi nga, huwag sasampa sa rebulto sa ginawa ng tao. Sabi ng Biblia, sa Ten Commandments, nandun yun. Di ba? Pero saan ba rin ang yan? Ating mga beloved parents, tigas ulo, no? Ating mga kapatid, pag siran mo, galit pa sa iyo. Amen? Nakaaway mo pa. Huwag ka na pupunta rito, ha? Ganyan ang dala mong balita. Sabihin pa sa iyo. Pero pag may sakit na, hahanapin na nila ang salita ng Diyos. Amen? Kaya maging handa tayo. Dahil that time, dito kasi mga minamahal, itong church, cleansing to eh. Training ground. Lilinisin ka, ite-training ka para maging matatag. Amen? Para pag dumating yung ganong trial sa iyong pamilya, ikaw ay nakahanda para pumunta ron upang ipahayag ang katwiran at kaluwalhatian ng Panginoon. Ikaw yung sandatang gagamitin ng Diyos. At ang kapangyarihan ay nasa Diyos. Pwede ba sabihin na niya, oy anak, lakad na. Tulog ka ng tulog dyan. Pwede ba gano'n? Kaya nga tayo tinitrain. Pinapahayagan ng salita ng Diyos upang maalala natin kung ano ang ating trabaho sa mahal na Panginoon. Sayang naman yung pagkahirang sa'yo. Magmamana ka ng buhay na wala hanggang tamad ka naman sa spiritual. Paano ka magmana? Amen? Kumbaga, nagtatanim ka, tamad ka naman magdilig, ay tamaan ng tag-init. Biyak-biyak ang lupa, lanta, patay ang iyong tanim. Di ba? At magsabi, praise the Lord. Tayo kasi mga minamahal, tinawag ng Diyos sa mataas na pagkatawag. Napakataas ang pagkatawag. Nandun ka pa lang sinapupunan ng iyong ina, kilala ka na niya. Oo, makatanggi ka. Pero ang Diyos nagbigay ng free will. Pwede kang gumawa sa masama, pwede kang gumawa sa mabuti. Kaya nga tinawag ka ng Diyos para maging mabuti. Ngayon, pag nandito ka na, gumagawa ka pa sa masama, ay delikado. Amen? Tinawag ka na ng Diyos, gawin mo na yung mabuti. At magsabi, praise the Lord. Eh, wag tayong maging kakampi ni Belia. Alam niyo ba si Belia? Yung kasalanan, wag po. Ang kakampi natin si Kristo na pumasok sa ating puso. Amen? Amen? Kasi siya magpapatatag sa iyo. Walang ibang magpapatatag sa iyo. Hindi bisyo. Hindi pera. Hindi kanyang patatatagin. Ang magpapatatag sa iyo si Kristo. Amen? Kasi yan ang source ng lahat ng bagay. Pag naging matuwid ka na sa Kanya, ang kailangan mo, nasa puso mo pa lang, nasa isip mo pa lang, pag-provide ka niya, mabigla ka na lang, nandyan na. Amen? Si ayaw ng Diyos na ibigin natin tong ibabaw ng daigdig na ito, o ang daigdig at ang kayamanan sa daigdig. Bigyan natin siya. Amen. Ephesians 1:4, pakibasa mo. Dito po sa mga taga-Epeso, Kapitulo 1, talatang 4. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya, bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Amen. Ayon sa pagkapili niya sa atin, tingnan nyo, sa Kanya, bago itatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging mga banal. Mga banal. Amen? Pag sinabing mga banal, walang kasalanan. Amen? At mga walang dungis. Paano mawawala yung dungis? Pag walang kasalanan. Amen?
at walang dungi sa harapan niya sa pag-ibig. Sa harapan ng Diyos sa kanyang pag-ibig. Amen? Kaya yun ang kailangan natin. Yung maging banal. Yung karapat-dapat sa Diyos. Alam niyo kung bakit, mga manamahal? Baka mamaya biglang pag-uwi natin, nag-rapture pala, ay kay lakad lang ng lakad na gaya, dahil wala ka na nakasama. Naiwan ka na. Bakit? Pambira si Brother Boy. Ang sakit naman nung sinabi sa amin. Yung tinuro, pinapagalitan niya yung sarili niya. Kinakausap niya yung sarili niya. Hindi niya alam ang Diyos na nangungusap sa atin dito. Amen? Tinutuwid tayo ng Diyos. Ayaw niyang mawala ka sa kamay niya. Amen. Maski kami mga minamahal, pag kami nagkakamali, pinapalo kami ng Diyos. Ang palo sa amin mabigat. Talagang iiyak kami, luluhod kami sa pulpito. Kaya takot kami magkasala. Amen. Glory to God. Ganon ang mga tinawag ng Diyos. Amen. Ito yung, kumbaga, kapahayagan sa atin ng mahal na Panginoon para sa ating kaligtasan. Pinapatunayan niya lang na maging karapat-dapat tayo. Bigyan natin ng halaga ang pagkatawag sa atin, ang pagkahirang ng Diyos sa atin. Kasi napakahalaga nito sa mahal na Panginoon. Ikaw at ako mahalaga sa Diyos. Amen? Mahalaga tayo sa mahal na Panginoon, kaya huwag natin pababayaan. Bago sa magbigay tayo lagi ng pagpapasalamat sa Diyos. Amen? We always giving thanks to our Lord Jesus Christ. Lagi. Araw, umaga, gabi. Amen? Pag nagtatrabaho, Panginoon, maraming salamat sa iyo. Bakit ka nagpapasalamat? Yung kapayapaan ng puso, hindi mo mabibili yan. Puso't kaisipan, hindi mo mabibili yan. Subukan mo. May kaaway ka. Oo. Banas na banas ka. Lagi kang galit. Mahirap payapain yan. Pero sa Diyos, binigay sa iyo yan kasi siya yung tinanggap natin, yung King of Peace. Amen? Nasa puso natin yan, kaya magiging payapa tayo. Amen. Praise the Lord. 2 talata na lang, mga minamahal. 2 Thessalonica, chapter 2, verse 30. Okay, basa mo. Dito po sa ikalawang Thessalonica, kapitulo 2, sa talatang 13. Ngunit kami nararapat magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, sa pagkakahirang sa inyo ng Diyos buhat ng pasimula sa ikaliligtas sa pagpapabanal ng Espiritu at panampalataya sa katotohanan. Amen. Tingnan niyo, yung mga naunang apostol kung paano magpasalamat sa Diyos dahil sa atin. Dahil hinirang tayo ng Diyos. Amen. Mahirap mga minamahal. Mahirap hirangin ang isang tao. Tinawag na ayaw pa. Hinirang na ayaw pa. Marami tinawag. Crusade, grabe mga himala. Daan-daan. Libo-libong binabautismohan. Kada anniversary. Magsisimula sa daan hanggang libo. Pero ilan na matitira? Amen? Amen? Kaya ikaw, tayo na natira. Panghawakan natin ito. At magsabi, praise the Lord. Paghawakan mo, lagi ka magpasalamat sa Diyos na ikaw ay naririto pa na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Kasi pag nawala ka dito, nawala ka sa kamay ng Diyos. Kawawa ka. Kaya panghawakan mo, magpasalamat ka lagi sa mahal. Lord, salamat sa kwarto. Lumuhod ka. O, bayami yung labos mo kung ayaw, ikaw lumuhod ka. Mahal na Panginoon, salamat sa iyo. Binago mo ang buhay ko. Pinagaling mo ang karamdaman ko. Pinayapa mo ang kaisipan ko. Salamat, mahal na Panginoon, pinangawakan mo ko. Nasabi mo ba sa Diyos yung pagpapasalamat na yan? Sa umaga, sa gabi. Alam niyo, pagka lagi mong binibigkas yung pagpapasalamat sa Diyos, maramdaman mo ang kanyang presensya. Palalakasin ka ng Diyos. Iniintay kaya ng mahal na Panginoon yan. Yan yung mabangong samyos sa mahal na Panginoon. Pag nagpuri ka, nagpapasalamat, mabango yan sa mahal na Panginoon. Gustong-gusto ng Diyos yan. Kaya pagkahirang sa atin, huwag nating aksayahin. Amen?
Amen? Mahalagang bagay tayo sa Diyos, mga minamahal. Ayaw ng mahal na Diyos na baliwalain natin ito. Amen? Yung sakripisyo niya sa krus ng Kalbaryo, hindi kayang bayaran. Amen? Ginawa niya yun dahil sa atin. Dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Tingnan mo, huling talata. Pakibasa po yung huling talata. Maganda na po yung ating mga awit. Dito po sa aklat ng propeta Jeremias Kapitulo 1 sa talatang 5. Bago kita inanyuan sa tiyan, ay nakilala kita. At bago ka lumabas sa bahay bata, ay pinapapaging banal kita. Inihalal kitang propeta sa mga bansa. Amen. Amen. Inihalal kitang propeta sa mga bansa. Ano yun ibig sabihin nun? Yun yung sinabi, yung purpose ng Diyos sa atin. Magayag ng salita ng Diyos. Pag nakaganap ka na sa kalooban ng Diyos, lahat ng lalabas sa iyong labi, sa iyong bibig, sa kakapagbasa mo ng Biblia, ay salita ng Diyos para iligtas ang tao. Amen? Kilala na tayo ng mahal na Panginoon. Nasa tiyan pa lang tayo eh. Amen? Nasa tiyan pa lang tayo. Kilala tayo ng Diyos. Nasa bahay bata, pinapaging banal ka na niya. Kaya lumayo tayo sa kasalanan. Amen? Amen? Layuan natin yung kasalanan, iwanan natin. Huwag tayong makijam sa kasalanan. Amen? Praise the Lord! Magandang umaga po sa inyo lahat, mga minamahal. Tayo po lahat ay umawit sa mahal na Panginoon. Tandaan niyo, mga minamahal. Tayong lahat ay mga kahinaan. Pero wag yung kahinaan na magiging kasalanan. Amen? Yung kahinaan mo, labanan mo, ibigay natin sa Diyos. Iyak natin sa Diyos yan. Huwag natin ikahiya sa mahal ng Panginoon. Aminin natin upang mapatawad niya tayo ng gusto. Praise the Lord. Amen. Ang humahadlang sa'yo, problema ba ito o pag-uusik ng mundo at sa'yo'y nagtataboy upang hindi magpatuloy. Ang tawag pa niya'y nawalang halaga nang walang dumating na mga pagpapala. Tatalikod ka ba sa kaniyang ipinagagawa na ang mabuting balita ay ipahayag sa mata? Ikaw ay hinirang, Glory, hallelujah. pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y iniyatan.
dakilang bagay na sa'yo iniatas. Amen. Praise the Lord. God bless you people. Mga minamahal. May pinapagawa sa atin ng mahal na Panginoon. Kaya tayo tinawag. Kinakalang ma-shoot natin yung goal na yun. Amen? Makuha natin yun. Para maging karapat dapat tayo sa Diyos. Kasi pag hindi natin ma-shoot yun, mga minamahal, yung pagkatawag sa iyo ng Diyos, parang baliwala. Tapos magkukulang ka pa, magkakasala ka pa. Sayang. Amen? Gusto kasi ng Diyos, maging righteous yung life natin sa Kanyang paningin. Yun ang gusto niya. Ayaw niya yung ganun-ganan tayo. Ayaw ng mahal na Panginoon niyo ikay punta sa kanan, pupunta sa kaliwa, hindi malaman kung saan ka pupunta. Ang gusto ng mahal na Panginoon, tuwid na lakad. Amen? Ayaw niya yung nagkakasala ka. Ayaw ng mahal na Panginoon na tayo'y nakakagawa ng kasalanan. Kaya nga binanal niya tayo, mga minamahal. Yung pagpapakabanal na ginagawa natin, nagagawa natin yan dahil ang Diyos ay nasa ating puso. Kaya mapalad tayo, mga minamahal. Ready tayo sa rapture. Ang dami ng church. Kaliwat kanan, dami. Pero walang kabanalan. Nandun sa kasalanan. Tayo mga minamahal, wala na tayo sa kasalanan. Yung goal natin, magamit tayo ng Diyos doon. Para sa kaligtasan ng iba. Kaya idalangin natin sa mahal na Panginoon. Magsumikap tayo mga minamahal. Yung mga nasave sa anniversary rito, nasaan na? Walang nagpa-follow up, mga minamahal. Bigyan nyo ito ng oras. Huwag puro trabaho. Puntahan nyo sila yung kilala nyo. Huwag puro trabaho. Baka mamaya masumpungan tayo na mahal na Panginoon. Nandun nga tayo sa trabaho pero wala ang ating puso sa Diyos. Kaya nakakatakot ngayon. Nakakatakot ng sitwasyon, mga minamahal. Pag hindi tayo naganda, pwede tayo maiwan. Pero kung maghahanda ka, lumalakad ka sa espiritual na buhay, isang tiyak na bahay, maliligtas ka. Amen? Kaya maging matatag tayo, mga minamahal. Praise the Lord. Tayong lahat ay dumalangin. Opo, dakilang Diyos. Amang banal sa pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, sa pangnatdalangin namin, mahal na Pastor. Tunay, mahal na Panginoon, kami may hina sa iyong paanan. Kabagan mo kami, mahal na Panginoon. Tulungan mo kaming maging matatahag sa lahat ng oras. Sa aming mga kahinaan, mahal na Panginoon, sa aming mga natitira pang bisyo. Tanggalin mo sa amin, mahal na Panginoon. Gawin mo kaming matuwid sa iyong paningin sa lahat ng oras. Ang bawat isa sa amin, O Diyos. Tulungan mo kami maging matatahag. Panghawakan mo kami, mahal na Panginoon, sapagkat kami may hina. Ikaw ang aming kalakasan. Ikaw ang aming gabay sa lahat ng oras, O Diyos. Tulungan mo, mahal na Panginoon, bawat isa sa amin, sa aming mga kapatid, maging matatag sa pananampalataya, na masunod ang iyong kalooban na may takot at panginginig, na tiklop ang mga tuhod, mahal na Panginoon, na nakayuko sa iyong paanan, mahal na Panginoon, na nagsisisi lagi sa kasalanan. Alam namin na hindi kami matuwid sa iyong mahal na Panginoon. Kaya nandito kami sa pangunat-dalangin ng mahal na Pastor, patawarin mo ang bawat isa sa amin. Tugunin mo ang bawat pangangailangan ng bawat kapatiran, O Diyos. Alam mo ang kanilang pangangailangan, O Diyos. Nakikita mo ang kanilang mga pananalangin. Kaya dinadalangin at itihahatid namin sa iyo sa pangunat-dalangin namin, mahal na Pastor, maging ang bawat panalangin ng bawat isa rito ng iyong mga manggagawa, O Diyos. Ikaw magpala sa bawat isa sa amin, sa mga negosyo ng aming mga kapatiran. Yung mga taong ginagamit mo sa amin, mahal na Panginoon, ikaw magpala sa kanila, mahal na Panginoon.
sa mga pagpapalang ipinagkakaloob sa amin sa material na bagay, pinansyal na higit sa espiritual na pagpapala, O Diyos. Ikaw magbalik, mahal na Panginoon, ng libo-libo, milyong beses sa aming mga kapatid niyan. Sa pangalan mo, mahal na Panginoon Jesus, bigyan mo ng karunungan at kalaman ng bawat isa sa amin upang maganampanan namin ang iyong kalooban at higit pag-ibig, mahal na Panginoon, sa kaligtasan ng tao. Dalangin namin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Thank you for answering our prayer, O God. Amen and amen. Praise the Lord. Patang po natin ating kamay sa ating ulo. Bigkasin natin yung ating kahinaan, mga minamahal, para matanggal yan. Amen. Sa ating puso't kaisipan, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O po dakilang Diyos sa mga banal sa pangalan ni Jesus. Di mo yung mga kahinaan sa aming buhay. Di mo yung pagsusugal, bisyo. Kasawd on me in Jesus' name. Demons of cancer, TB, leukemia, diabetes. Demonyong diabetes. Kasawd on me in Jesus' name. Demonyong high blood. Demonyong sakit sa puso, lumayas ka sa amin. Sa akin, sa pangalan ni Jesus. Be healed in the blood of Jesus. Demonyong mga ubo, sipon, pangina ng katawan. Kasawd on us. In Jesus' name. Kasawd in the midst of the children of God. In Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Tayo po tumayo, mga minamahal. Praise the Lord. Taas po natin ating mga kamay. Jump 3 times. Shout with the voice of triumph. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless po. Tayo po dire-diretso na.